Ang aking huling presentasyon ay nakatuon sa pagsisiyasat sa isang karanasan sa panguhula o laro na nilikha ni Dr. Jose Rizal habang siya ay ipinatapon sa Dapitan, Mindanao. Ang laro ay kilala bilang Hike Est sa Villa Cumana. Higit pa sa pagsusuri sa mga pisikal na aspeto at tuntunin ng laro, tatalakayin din natin ang mas esoteriko o malalim na simbolismo na matatagpuan sa likha ni Rizal. Magsimula tayo sa pangunahing karakter ng huling aklat o laro ng panguhula ni Rizal at ang paksa ng kanyang sentro na peraso ng sining sa gawain ito. Ang pinakatanyag na propetisa o mga hula ng sinaunang mundo ang sibil ng Cumana. Siya ay may malalim na kwento at siya ang pinakaginagalang na propeta ng sinaunang Roma. Ang salitang sibil ay nangangahulugang propetisa sa Latin at Cumana ang kanyang pinanggalingan. Ang Hayakes ay isinalin sa ito. Kaya kapag pinagsama, ang ibig sabihin ay ito ang propetisa mula sa Cumana. Si Isabela Cumana ay isang babae na namumuno sa Apollonian Oracle sa Cumae, isang kolonya ng Greece malapit sa Naples City. Ang kwento ng pagkuha ng mga aklat ng sibilin ng huling hari ng Romanong kaharian ay isa sa mga pinakatanyag na alamat ng alamat sa kasaysayan ng Roma. Ilang siglo na ang nakalilipas sa panahon ng 50th Olympiad at hindi nagtagal bago ang pagbagsak ng mga hari Romano. Isang matandang babae na hindi katutubo ng bansa ang dumating sa Roma. Inaalok niya si Haring Tarquin ng siyam na aklat ng mga propesiya at habang ang hari ay tumangi na bilhin ang mga ito dahil sa labis na presyo na kanyang hinihingi, sinuunog niya ang tatlo at inaalay ang natitirang 6 kay Tarquin sa parehong mataas na presyo. Muling tinanihan ito ni Tarquin kung saan sinunog niya ang tatlo at inulit ang kanyang alok. Napagtanto ni Tarquin ang kanyang pagkakamali. Pagkatapos ay pumayag at binili ang huling 3 libro sa buong orihinal na presyo. Pagkatapos ay nawala ang matandang babae sa mga tao. Ang mga aklat ay itinago pagkatapos noon sa templo ni Jupiter sa Capitoline Hill, Roma, upang konsultahin sa mga mahahalagang panahon. Nasunog ang templo noong 80s BC at ang mga aklat na kasama nito na nangangailangan ng muling pagkolekta ng mga propesiya ng sibilin mula sa lahat ng bahagi ng imperyo. Maingat na inaayos ang mga ito at ang mga itinuring na lehitimo ay nailigtas sa muling itinayong templo. Inilipat sila ng Emperador Augustus sa templo ng Apollo kung saan sila nanatili sa halos natitirang panahon ng imperial. Ang interest ni Rizal sa pamahiin, ang supernatural or ang sining ng panguhula sa buong buhay niya ay mahusay na naidokumento at napatunayan. Bagaman maaring nagmula ang kanyang connection at interest sa partikular na paksang ito noong kanyang kabataan, may kahalintulad siyang larong panguhula na madalas niyang nilalaro noong siya ay lumaki sa Laguna, na tinatawag na Wheel of Fortune.
tingnan natin ang ilan sa mga pisikal na piraso ng laro na nalika ni Dr. Jose Rizal sa dapitan, tulad ng Pisara libro, likang sining, dreidel, at iba pang pisikal na elemento sa orihinal nitong anyo. Sa unang tingin, ang pangunahing piraso ng laro ay tila isang simpleng dreidel, isang apat na panig na tuktok na ginagamit sa mga pagdiriwang ng mga Hudyo tulad ng Hanukkah, o ang mas sinaunang 6 na panig na titotem na matatagpuan sa sinaunang kultura ng Greek o Romano. Ngunit lumalampas ito sa pareho at si Rizal ay lumika ng isang 8 panig na panghuhula ng dreidel o titotem na ang bawat panig ay tumutugma sa isang Roman numeral. Hingil sa mga mekanismo ng laro na isinulat ni Dr. Jose Rizal, ang aklat ay naglalaman ng 52 katanungan na maaring itanong sa sikat na propetisa o mari na si Sibila ng Cumana. Bilang halimbawa, narito ang ilang mga interesanteng tanong na maaring itanong sa kanya. 35. Kang maglalakbay ako, magkakaroon ba ako ng magagandang pagkakitaan? At 36. Totoo ba ang mga protesta nila tungkol sa pagkakaibigan? At 37. Mali ba ang hinala ko? Pagkatapos ito ng ang iyong tanong, paikutin ang dreidel at tukuyin ang tamang sagot depende sa numerong makikita sa dreidel. Halimbawa, kang tatanungin mo, ano ang magiging kinabukasan ko? At ang lalabas na bilang ay 8, ang angkop na sagot mula sa aklat ng propesiya ay bilang 7, ang buhay ng isang halaman, ipinanganak, nababuhay, dumarami, at namamatay. At ang hindi nalilinang na halaman ay nagbubunga ng mas kaunti kaysa kanyang binhi. Sa pagwawakas, lumilitaw na may malalim na connection si Rizal sa mahiwagang, sining at mga elementong mistikal. Gayon pa man, siya ay bukas isip at handang magsaliksik, mag-eksperimento at maranasan ang mga ganitong uri ng sining at lika. Kilala rin siya bilang isang masugid na antropologo na nagsagawa ng maraming pag-aral sa etnografiya, linguistika at biolohiya, kang mayroong isang tao na magbubukas ng landas para sa pagpapanumbalik ng mga sinaunang kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Walang pag-aalinlangan na si Rizal ang susi. Sa wakas, isang tanong para sa ating bansa. Kang may darating at mag-aalak sa atin ng 9 na aklat, ano ang ating pipiliin? Pagbabayad o sunog? Here it is, folks. It's here. Anatismo, Isabella de los Reyes, the ancient religion of the Philippines. Charles Augustus Markham III, that's me, the #1 anthropologist on the ground here in the Philippines. Check it out. Supportahan nyo sa akin. I appreciate the support from all over the world, from the U.S., from England, from Germany, from all the folks here in the Philippines that have bought the book and that have left great reviews, 5-star reviews, all across the board. Maraming salamat ako sa inyong lahat. I'm very thankful and eternal gratitude. Please welcome Chase Markham.